Hello everyone! Ayan, for today's video ay ito pong tutorial ng cutesy coin purse ang ipapakita ko sa inyo. So ayan, yung materials na kailangan natin dito ay 5cm metal frame. Gagamit din po tayo ng handmade tag. So yung ganito na lang yung cute ditahe. And for the yarn naman, 1.5mm nylon cord. So, yung pwedeng kapalit ng nylon cord is 5-ply mercerized cotton. Pwede rin kayong gumamit ng 8-ply polyester, 8-ply soft polyester. And for the hook size, gagamit po tayo ng 2.20mm. Para sa selling price ng ating cutesy coin purse, pwede nyo itong ibenta mula 120 pesos to 150 pesos. So, bahala na po kayo. Available po ang mga materials sa akin. Message lamang po kayo sa aking Facebook page, Abby's Crochet Yarns and Accessories. Ilalagay ko na lamang po ang link ng aking Facebook page. And then, ilalagay ko na rin yung shop sa Shopee kung saan po ako bumibili ng mga ganitong frame kung sakasakaling gusto nyong bumili ng maramihan para mas makatipid po kayo. Ilalagay ko po yan sa comment section o di kaya naman ay sa description box ng video na ito. Okay, kunin nyo na ang inyong yarn at ang inyong hook. I-ready nyo na at gagawa na tayo ng magic ring. So ganito po ako gumawa ng magic ring. Ilagay natin yung dalawang daliri sa likuran ng ating yarn. Ipitin gamit ang ating thumb. And then, iikot ito papunta sa atin ang direksyon. Nakakreate na tayo ng round or loop. And then, after that, ipasok natin yung hook natin from here sa harapan papunta sa likod. And then, kunin natin yung yarn. So, medyo po ito mabilis itong mag-loose. Kaya, hawakan nyo lang mabuti itong ating loop or ring. And then, mag-chain 2 tayo. Double crochet stitch po yung gagamitin natin for the round base. So, let's start by making chain 2. Hawakan mabuti yung ring kasi maglulus po yan. Okay, so meron na tayong chain 2 dito. Ito yung ating kauna-unahang double crochet. And then after that, let's work on 12 double crochet into the ring. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan. So, ang total double crochet na po natin dito sa ring is 13. Hilahin na po natin yung ating tail para ma-close natin yung butas or yung ring. Hilahing mabuti kasi may konting butas po ito So, medyo masakit sa kamay pero, ayan, tiisin nyo. Or kung may other way kayo para ma-close up yung butas sa gitna, then go ahead po. After that, mag-slip stitch po tayo sa first top chain. So, first top chain. Ayan, slip stitch tayo. Itago nyo pa rin po yung tail huwag kakalimutan. Kasi pag napabayaan nyo yan, may tendency talaga na masira yung inyong ring. Second round na po tayo. Chain 2. And into the same stitch or hole, mag-increase po tayo. So, gagawa tayo ng dalawang double crochet sa iisang butas or stitch. Ayan, dito sa same stitch lang kung nasaan yung chain 2 natin. Diyan tayo gagawa ng double crochet dalawa. So, this is the first one. This is the second one. Okay? Then, after that, itong mga susunod na butas, lahat yan ay gagawan po natin ng dalawang double crochet. Yun po yung tinatawag nating increase. Okay? Yung paglalagay ng dalawang stitch, 2 or more stitch sa iisang hole. Okay? So, ito. Yung second increase po natin. 1, 2, 3, and so on and so forth. Magkita-kita po tayo dito sa last stitch.
Ito na po yung pang 12 na increase. Ayan. Remember, kanina nag-chain 2 tayo. So, kapag gumagawa po tayo ng round base using my pattern, yung chain 2 is always counted as first double crochet. And doon sa next na ginawa natin, nag-increase tayo. So, ibig sabihin, itong 1 double crochet na ito ay walang ka-partner. So, lalagyan natin siya dito sa may joining stitch ng isa pang double crochet. At ito ang kanyang naging ka-partner sa increasing. Okay? Dahil kung natatandaan ninyo, 13 double crochet yung meron dito sa first round natin. So, kailangan 13 times tayo mag-i-increase sa second round. Okay, complete na yung 13 increase natin. Slip stitch na tayo dito sa top chain. Ayan, tago pa rin natin yung, sama pa rin natin yung tail. So, for the third round, the pattern is 1 double crochet increase. So, this is our first 1 double crochet. Chain 2 po yun. And then, into the same stitch, let's increase. 1 double crochet. And 1 more double crochet into the same stitch or hole. And then after that, uulitin lang po natin yung pattern na 1 double crochet increase. So dito yon, 1 double crochet increase, 1 double crochet increase, hanggang sa makomplete po natin itong third round. So let me show you again. 1 double crochet and increase. So, 2 double crochet sa isang stitch or hole. So, ulitin nyo lamang po yon hanggang makarating kayo dito sa last stitch. Ito na yung ating last increase. So, ayun na yung last double crochet. So, let's work on our increase. Ayan. So, natapos na po yung round base ng ating cutesy coin purse. Slip stitch na tayo dito sa first top chain. So, ito yung round base natin. Yan po siya. Ngayon, gagawin na po natin yung body part, which is mag-i-spike stitch na tayo. But before that, gagawa muna tayo ng round of single crochet. So, after natin mag-slip stitch, let's chain 1. Okay, so yung single crochet po natin ay gagawin natin sa outer loops. Ayan, so outer loops, ayan. Ito yung mga outer loops natin, okay? So, chain 1 into the same stitch. Sa outer loop tayo. Let's work on 1 single crochet. Okay, and then paiikutan lang po natin siya hanggang sa makomplete natin at malagyan natin lahat ng outer loop. Lahat ng outer loops. Ayan, magkita-kita po tayo dito sa ating last stitch. Ayan, ito na po yung pang 38 natin na single crochet. Okay, into the last stitch. 38. Ayan. So, nakikita nyo tong joining stitch na to. Lalagyan pa po natin ito ng 1 single crochet dun sa outer loop. May makikita ka pa dyang outer loop, okay? So, lalagyan natin siya. Yun yung pang 39 single crochet natin. Okay? At kapag nagawa na natin yon, mag-umpisa na po tayo ng spike stitch. Kung nakikita ninyo, itong kauna-unahang single crochet natin na yan, i-overlap po natin yung ating stitch. So, yun na yung ating spike. Okay? Nag-create na tayo ng spike doon. So, hindi dito, normally, sa top chain po tayo gumagawa ng stitch. Pero sa spike stitch, sa ilalim po tayo. Ayan. Bali, i-cover natin yung single crochet na yon ng isang long single crochet. So, ito na yung spike stitch natin. And then, mag-short single crochet naman po tayo. Which is dito natin gagawin sa top chain or top stitch. So, this is yung, ito po yung normal na single crochet, okay? Sa susunod na stitch, long single crochet or the spike stitch, into the next stitch, short single crochet. Okay? So, ganun lang po, paulit-ulit lang po natin siyang gagawin. Just make sure na hindi po nadodoble yung stitch ninyo sa isang single crochet. So, halimbawa, ito, yung top chain, nag-short single crochet ka na dyan. Huwag kang malilito. Huwag mo na siyang lalagyan ng long single crochet into the same single crochet or stitch. Okay? Kasi maglalabo-labo yan. Mawawala ka na rin sa bilang. Tanggalin natin yon. Ulitin natin.
short single crochet. Syempre, i-skip mo na yan kasi nasakop na yan ng short single crochet. Doon ka na sa susunod na stitch, sasakupin na yan ng long single crochet. Ayan. Paulit-ulit na po natin itong gagawin hanggang makarating na po tayo sa langit. Charot. Paulit-ulit na natin siyang gagawin hanggang sa mabuo na po natin itong ating coin purse. Okay? So, ganun lang. Sige, papakita ko po hanggang doon sa matapos natin yung second round or the first round of spike stitch. Ayan. So, hayaan nyo lang nabilisan ko tong part na to kasi in-explain ko naman po ng maayos ha. Hindi ko na lang ikakat para malinaw nyong makita yung proseso ng pag-i-spike stitch. Wow, malinaw! Malinaw pero mabilis. So, ayan. Madali lang po ito. Kung halimbawa at nalilito kayo sa tutorial kong ito, browse lang po kayo. Pasyal lang kayo sa channel ko. Halos kalahati ata na video tutorial ko is all about spike stitch. Ayan. Naiba lang yung material na ginamit ko. Naiba lang yung hook size na ginamit ko. Pero spike stitch pa din. Ito kasi yung naging pangalawa sa naging paborito kong stitch. Simula nung nag-crochet po ako. Ayan. Yung unang paborito ko kasing stitch, shell. Kasi puro wearables ako noon. So, eto na. Dito na matatapos yung, pwede nyo pala lagyan ng stitch marker itong umpisa ng ating spike stitch ha. Nakalimutan ko na kasi bihira na ako mag-stitch marker. So, last 2 single crochet. As you can see, na-occupy na nitong single crochet, short single crochet yung isa. So, dun po sa susunod, long single crochet. Okay? Then, after that, short single crochet. Tatawid ka na doon sa short single crochet para sakupin ng spike stitch or long single crochet. Continuous po yan. Wala po tayong slip stitch dito. Tuloy-tuloy lang hanggang sa makuha ninyo yung taas ng wallet na gusto ninyo. Okay, so siguro naman na-explain ko po ng mabuti. Ayan, tapusin nyo po ang inyong wallet kung gaano kataas ang gusto ninyo. Pero yung sa akin, 2 inches lamang nung spike stitch yung ginagawa ko. And then for the last round, edging lang, which is single crochet na lamang po yun. Kapag natapos nyo na yung taas ng coin purse na gusto ninyo, so kung halimbawa naglagay kayo ng stitch marker dito, sa joining stitch, kung saan tayo nag-umpisa ng ating spike stitch. So, makikita ninyo yung long spike stitch dito, or long single crochet. Ayan. So, bilangin mo siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 siya. So, dito sa kabilang side, ito, yung bandang pababa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, parehas na sila. Ibig sabihin, dito na talaga tayo magi-stop ng spike stitch at magi-start na po tayo ng ating edging, which is single crochet. Okay? So, into the next stitch, single crochet na lang po yan. Yan. Paikot na yan. Hanggang sa makomplete po ninyo yung edging natin. Kita-kits na lang tayo dito sa last spike stitch. Kapag complete na po natin ang ating edging or single crochet, slip stitch na lang tayo dito sa top ng ating first single crochet. Ayan. Then, you can cut the yarn. And then, i-weave nyo na po yan. So, napakadali na lang nung part na yun. Hindi ko na ipapakita. So, kunyari, ito na. Kunyari. So, eto na yung lalagyan natin ng frame. Sa paglalagay po natin ng frame or pag-a-attach, so, eto yung ating joining, diba? Dito yung slip stitch natin. Ito yung pangit na part. Pangit na part. So, ang gagawin natin, ganito natin siya. Ayan. Dito nyo lang sa bandang gilid. Huwag nyo yung igitna na ganyan. So, pero kayo, diskarte nyo pa rin. Okay? So, ganito siya. And then, yung frame natin, madali lang tong ilagay. And then, pwede na natin siyang itahi. Sa pagtatahi po, ito na yung ginagamit ko, yung nylon thread.
So, ito siya. Yung size niya is number 4. Millimeter is 0.331. So, ayan. Ilalagay ko na lang din po yung link kung saan ako nakakabili nito, ha? So, pakicheck na lang sa description o di kaya ay sa comment section. So, itahi na natin siya. Wag nang maraming hanash, madam. Ayan. Bago nyo siya itahi, i-check nyo mabuti kung pantay ba yung pagkakalagay natin ng wallet. Ano, hindi ba yung dito ay masikip, dito ay may sobra? Kasi magkakaroon po ng effect yon sa shape ng ating coin purse. Kapag halimbawa ay mas lamang yung hatak dito kumpara dito sa kabilang side, okay? So, yun po yung kadalasan nagiging problema ng iba na tinatanong sa akin, Madam, bakit kaya ganito, ganyan? Ganyan, ganito. Ay, minsan ay hindi na pinapanood yung kabuuan ng video, kaya hindi nila alam ang kasagutan. Tahi-tahi na lang, okay? Sige, umpisahan na natin. Napahanash na si Madam. Ayan. Isuot natin yung ating needle sa pagitan ng ating nylon para hindi siya mahuhugot. So, running stitch po yung gagamitin kong tahi dito. Running stitch. Medyo challenging ito kasi sasabit-sabit doon sa ring. Doon sa, ayun o, doon sa palawit. Okay. After natin mapasadahan ng unang tahi, pa ganon, from here, pa ganon, ibabalik lang natin from here, pa ganon. Wow, puro pa ganon. Running stitch pa din, syempre. Okay, babalik mo lang siya. Okay, so magkita-kita tayo dito sa kabilang side. Ayan, kapag nandito na tayo sa kabilang side, itawid na lang natin itong ating sinulid, itong ating nylon thread dito sa kabila. So, ayan. Paano ba natin itatawid? Itahi lang natin. Itahi lang natin dito sa part na ito. Huwag masyadong kahatak, ha. Yung sakto lang. So, dito na rin tayo magra-running stitch kung ano yung ginawa natin sa kabila. Syempre, ganoon din dito sa kabila. Ayan. Hindi ko na ipapakita ang kabuuan nito. Magkita-kita na lang tayo sa final. Ayan, tapos na siya. So, ilalak na natin itong ating tahi. So, hindi ko na ituturo paano, ha, kasi syempre, siguro naman alam niyo na yun. Yan, putulin na natin yung nylon thread. Ayusin na lang natin siya bago isarado. Ayan, bago mo siya i-close, banatin mo siya dito sa magkabilang side. Here, tsaka here. Ayan. Then, close it. And then, tada! Diba? Ito na yung cutesy coin purse natin. And then lagyan nyo na lang ng handmade tag. Itatahi lang naman po ito. O, diba? Sobrang cute. Ayan. So, hanggang dito na lamang po ang ating video tutorial. Maraming salamat sa inyong panonood. At kapag hindi pa nakasubscribe, ay pwede namang mag-subscribe. Ayan. Maraming salamat po. Bye!